Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gibo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang kawani ng pamahalaan itong si Gibo. Partikular sa opisina ng DENR. Dahil sa trabaho, madalas madistino sa iba't ibang lugar ang binata. Isa sa mga lugar na ito ay ang probinsya ng Capiz. Hindi ito ang unang beses na nadistino ang binata sa malayong probinsya. Kaya sanay na din ang katawan na magaling ding makisama ang binata sa mga tao, lalo na sa mga katutubo. Pero sa pagkakataong yun, hindi inakala ng binata na magkakaroon siya ng kakaibang karanasan. Pagkarating sa lugar, kaagad namang nakahanap ang binata ng matutuluyan. Hindi kagandahan ang bahay na yun, ngunit malapit ito sa opisina. Hindi kalayuan sa tinutuluyan. May isang maliit na kubo. Tinignan ni Gibo ang paligid. Napakalawak na kapatagan at wala nang ibang bahay doon maliban sa kanilang dalawa ng hindi pa kakilalang kapitbahay. Matapos maisaayos ang mga gamit, pinili nitong makipagkilala sa kapitbahay. Ngunit tila wala namang tao kaya lumabas na lamang ito sa bakuran. Kinabukasan, bago pumasok ng trabaho, nakita nito ang isang lalaking papasok sa kanilang bahay. Sinubukang bumati ni Gibo, ngunit tumingin lamang ito sa binata at kagad ding nagsara ng pinto. Nagkibit-balikat na lamang ang binata at kagad ding sumakay sa kanyang motorsiklo papunta sa trabaho. Kumusta naman ang bago mong tirahan? Maayos naman ba? Maayos naman po, mama. Sanay naman po ako sa ganun eh. Isa pa, matutulog lang naman ako sa bahay. At kadalasan din naman ako nasa trabaho eh. Buti naman kung ganon. Siya nga pala, Gibo. Puntahan mo yung kapitan para ipaalam na magsasagawa tayo ng inspeksyon sa lugar. Nababalita kasi na talamak ang pamumutol ng puno sa kabundukang sakop ng barangay nila. Sige ma'am, ako na po ang bahala. Siya nga po pala, anong pangalan ng kapitan? Enteng ang pangalan ng kapitan. Mabait na tao yung kaya siguradong magkakasundo kayo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yun kagad ding lumakad ang binata at pagkarating sa barangay hall. Sakto namang palabas ng silid ang isang lalaki. Mahaba ang buhok nito, na halos puti na, at kagad lumapit ang binata upang magtanong. Magandang umaga po. Kayo po ba si Kapitan Enteng? Oo, ako nga. Malamang ikaw yung sinasabi ni Ma'am Sandra na pupunta dito para mag-inspeksyon, no? Paano niyo po nalaman? Bata, nakalimutan mo bang naka-uniforme ka? Napakamot ng ulo ang binata dahil nakalimutan nitong suot niya ang uniforme. Kinausap nito ang kapitan tungkol sa nangyayaring inspeksyon. Sumang-ayon naman ito dahil alam nito ang nangyayaring anomalya sa lugar. Habang nag-uusap, napadaan ang kapitbahay ni Gibo. Kaagad nitong naalalang magtanong sa kapitan tungkol sa lalaki. Kap, ano nga pala yung pangalan ng taong yun? Doon kasi siya nakatira malapit sa inuupahan kong bahay eh. Hindi ko man lang siya kilala. Tanong ng binata. Si Amador. Masyadong misteryoso ang taong yan.
Matagal nang nakatira dito pero wala halos nakakakilala sa kanya. Bihira lang din lumalabas at hindi nakikihalubilo sa mga kabarangay. Tugon ng kapitan. Dagdag pa nito, madalas ding hatira ng ibang kapitbahay si Amador. Ngunit namamanis lamang ito sa labas ng tahanan. Walang sino man ang naglakas loob na kausapin si Amador. Dahil natatakot ang mga tao, lalo pa nung matuklasan nilang umaalis ito paggabi at babalik sa tahanan ng madaling araw o umaga na puro dugo ang damit at kung minsan ay may daladala pang kapirasong atay ng kung anong hayop. Napalunok ng laway si Gibo nang marinig ang kwento. Tumayo ang balahibo ng binata. Bagaman hindi talaga naniniwala sa mga ganitong kwento, hindi maintindihan ni Gibo kung bakit siya kinikilabutan sa tuwing nakakarinig ng kwentong katatakutan mula sa ibang tao. Huwag naman sanang aswang yung taong yung kap. Kung magkataon baka ako ang una niyang biktimahin. Ako yung pinakamalapit sa kanya Wika ng binata. Pinagtawanan lamang ito ng kapitan. Aswang baka mo, sir. Walang ganun dito. Paano namang magkakaroon Makita nga lang niyang naglalakad sa kalsada yang si Amador. Paniguradong magdadalawang isip na siyang mambiktima dito. Tugon ni Kapitan Enteng. Natawa na lamang si Gibo sa sinabi ng kapitan. Matapos ng pag-uusap ay bumalik ang binata sa opisina. Nag-report ito sa bisor. Kagad kinasa ang inspeksyon sa kabundukang sakop ng lugar. Naging matagumpay ang operasyon. Nahuli ang mga ilegal na namumutol ng puno sa lugar. Maging ang mga trosong ibababa na sana sa syudad. Nasa wata ng mga ito. Habang iniisa-isa ni Gibo ang mga troso para makilala kung anong uri ng kahoy ang mga ito, nahagip ng tingin ang isang lalaking nakatago sa puno. Sandali niya lamang itong nakita. Dahil nang mapansin itong nakatitig sa kanya si Gibo, dali-dali itong tumakbo. Hahabulin pa sana ng binata. Ngunit tinawag naman siya ng bisor. Dali-daling lumapit si Gibo at nakipag-usap. O Gibo, magdalaga ka ng tao magbabantay sa mga troso. Dahil hindi natin mahakot lahat to ngayon, palubog na ang araw. At napakahirap ng daan pababa ng bundok. Bakit kasi dito pa naisipang mamutol ng mga to Wika ni Sandra. Sige po ma'am, ako na po ang bahalang maghanap na magbabantay ng mga troso. Tugon ni Gibo. Muling kinausap ng binata ang kapitan upang maghanap ng pwede nilang bayaran para magbantay. Ngunit sa kasamaang palad, walang interesado sa mga kalalakihan sa barangay. Nako, paano pa yan sir Wala tayong pwedeng pakiusapan. Wika ni Kapitan Enteng. Matapos pakiusapan ang mga kalalakihan ng kanilang barangay. Hindi ko nga din po alam kape. Kapag nalaman ni Ma'am Sandra na wala magbabantay dito, paniguradong magagalit yun. At ako naman ang malilintikan. Tugon ng binata. Sigurado sir. Mukhang istrikta pa naman si Ma'am Sandra. Ganito na lang. Ano sa tingin mo kung tayong dalawa ang magbantay? Magsasama na lang ako ng 2 tanod. Basta ikaw na lang ang bahala sa kanila. Muling wika ni Kapitan Enteng. Wala nang pagpipilian pa si Gibo. Kaya pumayag na lamang ito sa alok ng kapitan. Nang magkasundo ang mga ito, bumalik sila sa kapatagan upang maghanda ng mga dadalhing gamit. Matapos ay kagad din silang bumalik sa kabundukan. Nagsagawa ng maliit na siga. Naupo ang mga ito. Paikot sa apoy at masayang nagkwentuhan.
hanggang sa napag-usapan ng mga ito ang tungkol kay Amador. Napag-alaman ni Gibo, nakilala ito ng isa sa mga tanod. Ayon dito, hindi orihinal na taga doon si Amador. Mula ito sa karatig bayan ng Dao, nanirahan doon kasama ang asawa at mga anak. May maliit na sakahan sa paanan ng bundok at ilang alagang hayop. Naging masaya ang kanilang pamumuhay. Madalas ding makihalubilo itong si Amador sa mga kabarangay. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang sabay na mamatay ang mag-ina ng hindi alam ang totoong dahilan. Simula ng araw na yon, malimit na lamang magsalita si Amador. Madalas lamang itong nakikitang nakatulala o hindi naman kaya mag-isang naglalakad sa daan habang umiiyak. Minsan napagkamala na itong baliw dahil naririnig siya ng ilang kabarangay na nagsasalitang mag-isa. Dahil dito, unti-unting nilimitahan ng mga tao ang pakikisalamuha kay Amador sa tuwing magpupunta ito sa mga tubaan o tindahan para makipag-usap. Kusang lumalayo sa kanya ang mga dating kaibigan. Simula noon, hindi na nila nakikita si Amador sa kabisera. Umaalis ito sa tahanan tuwing gabi at bumabalik ng madaling araw. Ganun pala yung nangyari. Pero alam mo Kap, mali din kasi yung mga kabarangay natin eh. Yun yung mga panahong kailangan ni Amador ng kaibigan. Wika ni Gibo. Oo nga sir eh. Natakot din kasi sila. Eh sino ba naman ang hindi matatakot sa taong halos hindi na nagsasalita? Tugon ng kapitan. Habang masayang nag-uusap ang mga ito, biglang nakarinig ng mga kaluskos si Gibo. Napatayo ito upang tignan ang paligid. Naglibot na din ang dalawang tanod na kasama ni Kapitan Enteng para tignan kung saan nanggagaling ang ingay. Patuloy na nakikiramdam ang pangkat nang makarinig sila ng sigaw na tila nagmumula sa malayo. Teka, parang sigaw ng tao yung Kapa. Ano kaya ang nangyayari? Tanong ni Gibo. Oo sir, at parang doon ang gagaling malapit sa sapa. Tugon ni Kapitan Enteng. At dahil sakop ito ng barangay, inutusan ng kapitan ang mga tanod na puntahan ito. Naiwan ang dalawa sa kanilang kampo. Itinuloy ang usapan. Ilang minuto ang nakalipas. Bumalik ang dalawang tanod. Humahangos ang mga ito at kitang-kita ang takot sa mga muka. Anong nangyayari? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Tanong ng kapitan. Sobra pa sa multo ang nakita namin, Kap. May patay sa gilid ng sapa. Tugon ng tanod. Anong sinasabi mo? Nakilala niyo ba yung bangkay? Tanong ni Kapitan Enteng. Bigla namang kinabahan si Gibo sa mga narinig. Hindi pa namin nalapitan, Kap. Dahil naroon pa yung pumatay. Dali-dali na lang kaming tumakas sa takot na baka makita niya kami. Tugon ng tanod. Mukhang kailangan nating bumaba ng bundok sir. Kung totoo man ang sinasabi ng mga tanod ko, delikado ang lagay natin dito. Wika ng kapitan. Mukhang tama ka nga Kap. Ayusin na muna natin ang mga gamit at bumalik na tayo sa kabisera. Tugon ni Enteng. Tiniis ng mga ito ang dilim ng gabi para lamang makabalik sa kapatagan. Pagkarating doon, kagad tumawag ng kapulisan ng kapitan. Iniulat ang mga pangyayari. Para hindi mapagalitan, pinuntahan ni Gabo ang bisor upang sabihin ang nangyari. Pinili din ito na manatili sa opisina ni Kapitan Enteng at antayin ang mga pulis na kumuha ng bangkay sa sapa. Ilang sandali pa,
Dumating na ang mga tanod, ngunit wala pa din ang kapulisan. Tinanong ni Gibo ang mga tanod at ayon dito, kailangan pang imbestigahan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen bago tuluyang ibaba ang bangkay. Hindi na malaya ni Gibo na nakatulog ito sa opisina. Nagising na lamang ito kinabukasan nang dumating sina Kapitan Enteng. Dali-daling lumabas ang binata. Tumambad sa kanya ang 2 bangkay ng lalaki at isang patay na pulis. Dali-daling tong hinanap si Kapitan Enteng upang mag-usisa sa mga nangyari. Nakita niya itong nakikipag-usap sa kapulisan, kaya hinintay ng binatang matapos bago ito lapitan. O Kap, ano pong nangyari sa mga yan? Hindi po ba iisang bangkay lang ang sinabi ng mga tanod kagabi? Bakit ngayon? May pulis na. Saan galing yung isa pang bangkay? Tanong ni Gibo. Nang makita ng isa sa mga tanod ko ang bangkay, hindi nila napansin ang isa pang nasa gawing itaas ng sapa. At ang pulis naman, ayon sa mga kasamahan nito, may nakaengkwentro sila sa kakahuyan. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok at nang puntahan nila, wala na din itong buhay. Pero wala doon yung sumalakay sa kanya. Tugon ng kapitan. Ibinaling ni Gibo ang atensyon sa mga bangkay. Nakitang pare-pareho ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. Wasak ang leeg na tila kinagat ng kung anong malaking hayop. Ubos din ang dugo ng mga ito na para bang sinadyang sipsipin. Ano naman kaya sa tingin mo pumatay sa kanila, Kap? Sa itsura ng mga sugat, mukhang hindi tao may gawa niyan eh. Muling tanong ng binata. Tama ka nga, sir. Mukhang hindi nga tao may gawa niyan. Parang isang mabangis na hayop ang sumalaki sa kanila eh. Tugon ng kapitan. Matapos dalhin ng kapulisan ang mga bangkay, pinili naman ni Gibo na umuwi sandali para magpalit ng damit at mag-report sa opisina. Saktong sumasalok siya ng tubig sa balon nang makita nito si Amador na nakaupo sa atangan ng sira-sirang bahay. Nakabukas ang mga palad. Nakatapat sa kanyang bibig na parang may kung anong binabasa. Napansin ng binatang nakapikit ito. Inisip na lang ni Gibo na baka nga totoo ang sinasabi ni Kapitan na wala na ito sa hustong katinuan. Habang lumilipad ang isipan, hindi nito napansin na nakatingin na pala sa kanya si Amador. Nabalik lang ito sa ulirat nang makitang naglalakad ito palapit sa kanya. Hindi alam ni Gibo ang gagawin ng mga sandaling yun. Nanatili siyang nakatayo at hindi hinayaan ang sariling pangunahan ng takot. Huwag ka nang babalik pa sa kabundukang yun. Huwag mong ibuwis ang buhay mo para sa mga troso doon. Wika ni Amador. Laking pagtataka ni Gibo sa mga sinabi nito. Kaya naman naglakas loob itong kausapin ang lalaki. Sandali nga lang, Amador ang pangalan mo, di ba? Paano mong nalaman na naroon ako? Tanong ni Gibo. Huminto sa paglalakad si Amador at nilingon ng binata. Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko kung ayaw mong matulad sa mga taong yon. Tugon ni Amador. Ang tinutukoy nito ay ang mga bangkay na natagpuan sa sapa. Hindi na muling nakapagsalita si Gibo dahil dali-dali nang umalis ang kausap. Hindi na lang din niya ito binigyan ng pansin dahil mahuhuli na ito sa pagpasok. Pagkarating sa opisina, katakot-takot na tanungan ang dinanas ng binata mula sa kasamahan at ilang mataas na opisyal.
Pasensya ka na, Gibo. Kung nalagay sa panganib ang buhay mo, mabuti na lang at kagad kayong nakababa. Wika ng bisor. Oo nga, ma'am eh. Delikado pala sa lugar na yun. Kaya pala marami ang takot magpunta doon eh. Tugon ng binata. Yun nga ang dahilan. Kaya sinasamantala ng mga magtutroso ang sitwasyon sa lugar. Matagal ng usap-usapan na may nilalang na gumagala doon at pumapatay ng mga tao. Muling wika ng bisor. Buong maghapong nanatili si Gibo sa opisina. Matapos ang oras ng trabaho, nagpa siya na itong umuwi. Pagkarating sa tahanan ay nakita nito si Amador. Naghahanda na itong umalis. Bitbit ang hindi malamang kagamitan na nakasilid sa sako. Nabalot ng kuryosidad ang isipan ni Gibo. Kaya naman pinili niya itong sundan. Marahang naglakad ang binata at pinanatili ang tamang distansya kay Amador para hindi siya nito mahalata. Napapahinto si Gibo dahil sa manakanakang paglingon ng sinusundan hanggang sa mapansin nitong pumasok sa kagubatan si Amador. Medyo nahirapan si Gibo. Napakadaming nagkalat na tuyong dahon at kaunting pagkakamali lang ay maaari siyang marinig ng sinusundan. Huminto si Amador. Naupo sa isang putol na puno. Hinawi nito ang mga dahon sa lupa at gumawa ng siga. Hindi gaanong makita ni Gibo ang ginagawa nito, kaya naman napagpasyahan niyang lumapit. Ngunit sa kasamaang palad, hindi makakilos ng maayos ang binata dahil na din sa mga tuyong dahon na nagkalat. Mabuti na lamang at umihip ang malakas na hangin na naging dahilan ng pagkaluskos ng mga puno sa paligid. Kinuha ng binata ang pagkakataong yun para tuluyang makalapit kay Amador. Na ng mga sandaling yon ay inilalabas ang mga kagamitang nasa loob ng dalang sako. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil puro sandata ang laman nun. Halos 3 dipa lamang ang layo ng pinagtataguan niyang puno kay Amador. Kaya maliit na kaluskos lamang. Alam nitong matutunugan siya ng sinusundan. Inaayos ni Amador ang dalang sandata. Saka pa lamang napagtanto ni Gibo na isang pana ang dala nito. Laking gulat ng binata dahil biglang napatingin sa kanya si Amador. Natatakpan na makapal na damo ang pinagtataguan niya, kaya kampante siyang hindi makikita. Sandaling nanatili ang tingin ni Amador sa kinaroroonan. Muling itinuon ang pansin sa ginagawa. Naikabit na nito ang tali ng pana. Kinargahan ng palaso. Laking gulat ni Gibo nang bigla itong tinutok ni Amador sa kanya. Dali-daling tumayo ang binata. Maging si Amador ay nagulat nang bigla itong lumabas sa damuhan. Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang kamunti ka na kitang panain? Hindi ka dapat magpunta sa lugar na to. Wika ni Amador. Kagad naman itong binaba ang pana. Pasensya na kung sinundan kita. Hindi ko lang din kasi maiwasang magtaka eh kung saan ka pumupunta. Ang sabi ng mga kabarangay natin, nasisiraan ka na daw ng ulo. Pero hindi ako naniniwala eh. Lalo pa nang kinausap mo ko kanina. Tugon ni Gibo. Hayaan mo silang isipin kung anong gusto nila. Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari dito. Mali pala. Wala silang pakialam. Kahit harap-harapan na silang inuubos ng hindi nakikilalang kalaban. Muling wika ni Amador. Biglang napakunot ang noo ng binata dahil sa sinabi ni Amador. Naglakad ito at naupo sa tabi ng lalaki. Hindi nakikilalang kalaban. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gibo.
Hindi pa ba malinaw sa'yo ang mga nangyayari? Naalala mo ba ang mga namatay sa Sapa? Nakita mo ba kung ano ang kinamatay nila? Siguro naman, alam mo na hindi tao ang pumatay sa kanila, hindi ba? Tugon ni Amador. Biglang naalala ni Gibo ang pangyayari. Siya mismo ang nagsabi kay Kapitan Enteng na hindi nga tao ang pumatay sa mga yon. Oo, naniniwala ako. Kasi kung titignan mong mabuti, gawa sa matatalas na kuko ang mga sugat na yon. Wika ni Gabo. O pwede ring pangil. Tugon ni Amador. Pangil? Teka, anong nilalang ba ang pinag-uusapan natin dito? Kung sasabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? O baka magsasayang lang ako ng laway sa'yo? O sige, subukan mo ko. Tugon ng binata. Kagad namang nagkwento si Amador. Ayon dito, nung una siyang namuhay sa barangay na yon, alam na niyang merong kakaiba. Marami ang natatakot umakyat ng kabundukan dahil sa mga haka-hakang nananalakay na mabangis na hayop. Hindi naman ito alintana ni Amador. Sa katunayan, malapit sa kagubatan ang lupang sinasaka. Araw-araw silang nagpupunta doon para magtrabaho kasama ang asawa at 2 anak. Nag-aararo ng mga sandaling yon si Amador. Samantalang ang mag-iina naman ay nakaupo sa lilim na dulot ng malaking puno. Hangganan na ng gubat ang bahaging yon. Kaya hindi na nila makita kung ano ang nasa likod ng matataas na damo. Nang biglang may kung anong nilalang na humatak sa panganay na anak ni Amador, dali-dali namang sumunod ang asawa nito para sana kunin ang bata. Sa kasamaang palad, hindi na din nakalabas ng gubat ang ginang. Kasunod namang hinila ay ang bunso nilang anak. Dali-daling tumakbo si Amador para sundan ang nilalang. Hawak-hawak ang itak sa kanang kamay. Pinasok nito ang makapal na kasukalan para lamang makita ang wala ng buhay na katawan ng mag-iina. Halos pagsakluba ng langit at lupa si Amador na mga oras na yon. Hindi ito makapaniwalang wala na ang pamilya. Hindi man lamang nakita ni Amador ang nilalang na pumatay sa mga ito. Matapos ang pangyayari, kagad nitong nilibing ang mag-iina sa mismong gubat kung saan sila namatay. Dito mismo sa kinaroroonan natin namatay at nilibing ang mag-iina ko. Simula noon, hindi na ako muling nakitungo sa mga tao dito sa barangay. Sa takot na baka sila naman ang susunod na mabiktima ng nilalang na pumatay sa aking mag-iina. Wika ni Amador. Bahagyang naunawaan ni Gibo ang dahilan nito. Ngunit may ilang katanungan pa ding namuo sa isipan ng binata. Sinabi mong natatakot kang baka mabiktima ng nilalang ang mga tao. Kung sakaling makikitungo ka sa kanila, bakit? Tanong ni Gibo. Sa palagay ko lang naman ang bagay na yon. Pero mabuti na din ang nag-iingat. Mas mabuti kung ako na lang mag-isa ang haharap sa nilalang na yon. Nang sa ganoon, para hindi mabalot ng takot ang lugar na ito. Tugon ni Amador. Kaya ba nandito ka? Dahil tinutugis mo ang nilalang? Muling tanong ng binata. Tumango naman si Amador. Sinabing hindi siya titigil hanggat hindi napapatay ang nilalang na kumuha ng buhay ng mag-ina. Ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi ka dapat nandito. Sa oras na sumalakay ang nilalang, hindi ko may papangakong kaya kitang ipagtanggol. Wika ni Amador. Huwag kang mag-alala. Kahit papano, may kasanayan ako sa pakikipaglaban.
5 taon na kong nagsilbi bilang forest ranger sa aking pinanggalingang probinsya. At sasabihin ko sa iyo ilang illegal na magtotroso na din ang nakaharap ko. Ganun ba? Pero iba ang nilalang na ito sa pangkaraniwang tao Sa palagay mo, kaya mo bang lumaban sa isang halimaw? Kaya nga ako nandito para masubukan natin. Tugon ng binata. Napailing na lamang si Amador sa mga sagot nito. Ngunit hindi sila pinalad na makita ang nilalang ng gabing yun. Kaya naman nagpa siya nang umuwi ang dalawa. Habang nasa daan, sinabihan ni Amador si Gibo na huwag ipagsasabi kahit kanino ang natuklasan. Dahil ayaw niyang mataranta at mabalot ng takot ang mga tao sa barangay. Huwag kang magalala. Yun din ang iniisip ko Ayoko ding magkagulo dito. Mas mabuti nang tayo lang ang nakakaalam ng totoo mong pakay. Pero maiba nga ako, Amador. Alam mo bang inakala ko pang aswang ka? Wika ni Gibo. Napangiti si Amador sa sinabi ng binata. Sa loob na maraming taon, ngayon lamang uli ito nagkaroon ng kabiruan sa katauhan ni Gibo. Ganyan din ang sinasabi ng mga tao dito. Bukod sa nasisiraan na daw ako ng bayet, isa daw akong aswang. Ang totoo, hinahasa ko lang ang kakayanan ko sa lihim na karunungan. Dahil bukod sa sandatang hawak ko, ito lang ang tanging alam kong maaaring panglaban. Kung sakali mang isang malakas na aswang ang makakasagupa ko. Pagpapaliwanag ni Amador. Hindi pamilyar sa binata ang tungkol sa lihim na karunungan. Kaya hindi na ito nagtanong pa. Hindi makapaniwala si Gibo na natapos ang buong araw na yon. Na tanging pakikipagkwentuhan kay Amador ang ginawa nila. Mabuti na lang. Wala siyang pasok na mga sandaling yun. Dahil kung hindi, siguradong matatalakan na naman siya ng istriktong bisor. Ngunit 2 araw ang nakalipas. Pinatawag si Gibo sa opisina dahil may mga estudyanteng magsasagawa ng kanilang obserbasyon sa lugar. Malaking problema ito para sa binata. Maaaring sumalakay ang nilalang at mapahamak ang mga bibisitang estudyante. Naku ma'am, hindi po kaya delikado para sa kanila magpunta sa kagubatan? Hindi naman po sa kumukontra o nagrereklamo ako no? Pero hindi ba talamak ang masasamang loob sa lugar na yun? Wika ni Gibo. Huwag ka nang mag-alala, Gibo. May kasamang militar ang grupo ng mga estudyante. Kung sakali mang magkaroon ng hindi inaasahang kaganapan, may aalalay sa kanila. Ang gagawin mo lang ay samahan sila at sagutin mo ang tanong tungkol sa lugar. Gaano ba kahirap yon para sa'yo? Tugon ng bisor. Kaya wala nang nagawa ang binata, kundi ang pumayag sa kagustuhan nitong mangyari. Kinabukasan, dumating nga ang grupo ng mga sundalo, kasama ang ilang estudyante mula sa sikat na universidad sa Maynila. Bago pa man lumakad, inabisuhan na ni Gabo si Amador. Noong una ay tumututol pa ito. Ngunit kalaunan ay napagtantong wala din siyang magagawa. Maaaring yun ang pagkakataon para makasagupa ang nilalang na pumatay sa Magina. Kung sa bagay, magandang pagkakataon nga ito. Baka sakaling magkaharap na kami ng nilalang na yon. Wika ni Amador. Habang nasa kalagitnaan ng paggabay sa mga estudyante, pinakikiramdaman ng binata ang paligid. Napansin nito si Amador. Nakatago sa isang malaking puno. Natapos naman ang araw na yon nang walang nangyaring masama. Buong akala ni Gibo, natapos na ang lahat. Ngunit napag-alaman nito na mananatili ang mga mag-aaral sa lugar.
dahil naantala ang kanilang sasakyan pabalik sa syudad. Kinausap naman ni Gibo si Kapitan Enteng. Nagpadala ito ng ilang tanod para magbantay sa mga estudyante. At bago pa man niya ito iwanan, binilinan ng binata ang mga ito na wag pupunta sa gubat sa 10 oras ng gabi. Ngunit sadyang may katigasan ang ulo ng pangkat ng kabataang yun, at ang ilan sa kanila ay tumakas upang mag-inuman sa loob ng kagubatan. Laking gulat ni Gibo nang katukin siya ng isa sa mga tanod na nakatokang magbantay sa mga estudyante. Ay naku naman no, kaya nga hindi ako naging guro dahil ayoko mangumsumi sa mga estudyante. Tapos ngayon, ay naku talaga. Wika ni Gibo habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng mga estudyante. Tinanong ng binata ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang may gustong umamin, kaya napilitan si Gibo na suyurin ang kagubatan upang malaman kung nasaan ang mga tumakas na estudyante. Napakadilim ng loob ng gubat dahil sa kapal na mga puno na hirapan ding magsuot ang binata sa masukal na bahagi. Lalo pat tumutubo sa lugar ang mga damong kung tawagin ay halas. Matatalas ang dahon nito na sa oras na dumampi sa balat mo, kusang didikit. At kapag hinila mo naman, mag-iiwan ito ng makate at kalaunay mahapding galos. Sa loob ng ilang minutong paglalakad, hindi pa din natunto ni Gibo ang mga kabataan. Hanggang sa nakarinig ito ng mahinang tawanan mula sa hindi kalayuan. Nagbubulungan pa ang mga ito. Sa pagkakataong yun, naamoy ng binata ang usok ng sigarilyo. Kung ako sa inyo, lalabas na ako sa pinagtataguan ko. Huwag niyo nang palalain pa ang lahat. Dahil kung hindi kayo matututong sumunod sa mga alituntunin ko, magsusumiti ako ng petisyon na tanggalin kayong lahat sa universidad dahil sa hindi pagsunod sa direktang utos. Wika ni Gibo. Pagkasabi ng binata ng mga katagang yun, nagtawanan ang mga kabataan. Isa-isang naglabasan mula sa likod ng puno at lalong nainis si Gibo nang makitang may hawak pang bote ng alak ang isa sa mga ito. Sir naman, hindi ka naman namin teacher Saka ito pa nga lang ang oras para makapagsaya kami. Babawalan mo pa. Makisama ka na lang kasi. Kung sa syudad ka lang, siguradong gulpi sarado ka na sir. Wika ng isa sa mga estudyante. Pwes, pasensya ka na dahil nandito ka sa kabundukan. At sa lugar na ito, ako ang batas. Kaya bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko sa inyo, magsipagbalik na kayo sa barangay hall. Tugon ni Gibo. Muling nagtawanan ang mga ito. Pinagpasapasahan ang bote ng alak. Lalong nairita ang binata. Kaya inagaw niya ito at hinampas sa bato. Dahilan para mabasag ang bote at magkalat sa lupa. Aba, talagang matapang ka sir ha? Mag-antay kang makauwi ako sa syudad. Dahil mawawalan ka ng trabaho. Sisiguraduhin ko yan. Hindi mo yata ako kilala At pag nalaman ng tatay ko to, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Wika ng isa sa mga estudyante. Biglang hinila ni Gibo ang damit nito. Hinawakan sa ulo ang binata. Sabay subsob ng mukha sa nabasag na bote. Huwag nga akong takutin mo bata. Dahil ilang banta na sa buhay kong dumating. Pero heto pati na ko ngayon. Hawak-hawak ka sa batok at nakahandang sirain niyang pagmumukha mo. Kayo, baka gusto niyong magaya sa isang to. Wika ng binata. Bigla namang nagsipagtakbuhan ang mga ito pabalik sa barangay hall.
Saka pa lamang binitawan ni Gibo ang hawak niyang binata at sinipa pa ito sa puwet. Ay nako, ang mga kabataan ngayon nakala mo kung sinong mag-aasta. Kanina ko pa silang pinagmamasdan. Pasalamat lang ang mga yan at hindi sumalakay yung nilalang na hinahanap ko. Wika ni Amador. Laking gulat naman ng binata dahil bigla na lamang itong sumulpot. Naku naman Amador oh, huwag mo naman akong gulatin ng ganun. Kanina ka pa pala dyan. Bakit hindi mo man lang ako tinulungan? Wika ni Gibo. Hindi ko nasaklaw ang mga bagay na yan. Alam ko naman na kaya mo eh. Huwag ka maingay Gibo. Hindi na naituloy ni Amador ang sasabihin dahil may kung ano itong narinig. Dahan-dahan itong sinenyasan si Gibo na maupo. Bakit Amador? Anong problema? Tanong ng binata. Dali-daling bumunot ng itak si Amador. Iniabot ito kay Gibo. Nandito ang nilalang. Kaya maghanda ka. Nasa paligid lang siya. Tugon ni Amador. Kaagad din itong naglagay ng palaso sa pana. Iniumang nito sa bandang itaas. Walang ingay na marinig sa paligid ang dalawa. Ilang minuto pa ang nagdaan. Isang mahinang pag-aangil ang narinig ni Amador. Pinakawalan nito ang palaso sa paitaas na anggulo. Biglang nagkulasan ang mga sanga ng isang puno. Mabilis na tumayo si Amador at nagkarga ng palaso sa pana. Tara, sumunod ka lang sa akin at huwag kang hihiwalay. Wika ni Amador. Naglakad ang dalawa papasok sa gubat. Ilang minuto ang nakalipas. Napansin ni Amador ang patak ng dugo sa dahon. Nangangahulugan lang na may kung ano itong tinamaan. Kinakabahan ako dito Amador. Mukhang malapit lang ang nilalang na yan Wika ni Gibo. Hindi naman nagsalita pa si Amador. Patuloy pa din ito sa paghahanap ng mga palatandaan kung saan nagpunta ang nilalang. Hanggang sa mapahinto ito sa isang malaking puno. Dahan-dahang tumingala si Gibo. Dahil tila naramdaman itong may kung sinong humihinga sa itaas. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nang maaninag ang isang pares ng nagliliwanag na mata. Dali-dali itong napaatras. Samantalang si Amador naman ay muling nag-umang ng palaso sa nilalang. Pinakawalan ito sa ikalawang pagkakataon. Tinamaan ito at napahiyaw. Tumalon ito pa ibaba. Dito na nakita ng binata ang kabuuang anyo ng nilalang. Mahaba ang mga kamay na halos sumayad sa lupa. Kumikintab sa mahinang liwanag ng buwan ang balat nitong natatakpan ng kaliskes. Ang mukha nito ay mahahalin tulad sa isang bayawak. Mahaba ang mga ngipin at may buntot na maaaring ihalin tulad sa isang latigo. Pagmasdan mo ang totoong itsura ng isang tiktik, Gibo. Wika ni Amador. Hindi maipaliwanag ng binata ang mararamdaman. Hindi rin ito makaalis sa kinatatayuan na parang natigal po habang pinagmamasdan ang nilalang na nakatayo sa harapan. Kaunting kaalaman, taliwas sa ating nakasanayang paniniwala. Ang mga tiktik ay uri ng aswang na nabibilang sa angka ng mga reptilya. Kadalasang naninirahan sa mga kagubatan o hindi naman kaya sa lugar na malapit sa mga sapa. Hindi kagaya ng mga aswang. Walang kakayanang magbagong anyo ang mga tiktik. Ngunit may kakayanan silang itago ang mga sarili sa paningin ng mga tao. Dahil mula sa angka ng reptilya, kailangan nila ng tirahang malapit sa tubig. Dahil iniingatan ng mga itong matuyo ang kaliskes. Dahil sa oras na mangyari yon,
maaaring magsipaglaglagan at tuluyang matuyo ang kanilang mga balat. Kadalasang nambibiktima ng buntis o hindi naman kaya bagong silang na sanggola mga ito. Ngunit kung wala ng pagpipilian, pumapatay sila ng may gulang na tao at tanging dugo lamang ang kinukuha sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ng kanilang biktima. Hindi tinatabla ng itak ang katawan ng mga tiktik dahil na din sa makakapal nitong mga kaliskis. Ngunit may isang espesyal na sandata ang maaaring bumaon sa kanilang katawan at ito ay nagmula sa isang uri ng kawayan na kung tawagin ay bagakay. Sa wakas, nagkita din tayong dalawa. Talagang pinahirapan mo pa ako. Wika ni Amador. Sabay umang ng palaso. Akmang susugod na sana si Gibo nang bigla siyang pigilan nito. Bakit, Amador? Anong problema? Tanong ni Gibo. Hindi tatalabang sandata mo sa nilalang na yan. Masyadong makapal ang kanilang kaliskis. Tanging palasong gawa sa puno ng bagakay lang ang maaaring makapatay sa kanila. Tugon ni Amador. Napatras ang binata. Hinayaang makipagsagupaan ng kasama. Sunod-sunod na palaso ang pinakawalan nito hanggang sa tuluyang maubos ang laman ng lalagyan. Itinapon nito ang pana. Kinuha mula sa likod ang maikling kutsilyong gawa sa kawayan. Marahang naglakad si Amador papunta sa nilalang. Patuloy sa pag-angil ang tiktik, habang pilit na binubunot ang mga palasong nakabaon sa katawan. Ngayon, wala ka ng ligtas. Sisiguraduhin kong patay ka nang ilalabas sa gubat na ito. Wika ni Amador, sabay sugod sa nilalang. Ngunit masyadong mabilis ang kilos nito at halos hindi makalapit si Amador. Dahil sa hampas ng buntot ng nilalang, dagdag mo pa ang napakahaba nitong kamay na may matatalas na kuko. Ngunit ang pinagtataka ni Gibo kung bakit hindi sumusugod ang nilalang. Pasensya na, Amador, pero bakit parang hindi sumusugod yung nilalang na yan? Tanong ng binata. Huwag mo akong lituhin, Gibo. Hindi sumusugod ng basta-basta ang mga tiktik. Nag-aantay lang sila ng tamang pagkakataon. At sa oras na malingat ako at ialis ang tingin sa kanya, siguradong susunggaban niya ako at yun na ang magiging katapusan ko. Tugon ni Amador. Maingat ito sa pagkilos. Ngunit hindi inaasahang natalisod siya sa isang ugat ng puno na naging dahilan ng kanyang pagtumba. Kagaya ng inaasahan, sinunggaba ng nilalang si Amador. Dali-dali namang sumugod si Gibo upang pigilan ito. Anong ginagawa mo, Gibo? Ngayon, ikaw na ang pupuntiryahin ng tiktik. Kaya gawin mo ang lahat para maiwasan ang mga atake niya. Wika ni Amador. Unti-unting naglakad ang nilalang papunta sa kinatatayuan ng binata. Samantalang patuloy naman sa pag-atras si Gibo. Muling nagsalita si Amador. Huwag mong ipaparamdam sa kanya na natatakot ka. Dahil lalo lang siyang magiging agresibo. Subukan mo humakbang paabante. Aatras din ang nilalang na yan. Wika ni Amador. Sinunod ng binata ang sinabi nito. Napaatras nga ang elemento. Sa pagkakataong yon nakatutok ang atensyon ng tiktik sa binata na nagbigay naman ng pagkakataon kay Amador na damputin ang mga palaso at pana nito. Matapos maihanda, sumipol si Amador. Napalingon ang nilalang. Mabilis na nakayuko si Gibo at kagad pinakawala ng kaibigan ang palaso. Tumama ito sa leeg ng tiktik
dahilan para mapasigaw ito ng napakalakas. Halos mabingi ang binata sa pinakawalan nitong ingay. At habang nakatakip ang tenga, pinagmasdan niya kung paanong tinapos ni Amador ang buhay ng nilalang. Sumampay ito sa likod ng tiktik. Paulit-ulit na sinasaksak ang nilalang sa katawan. Isa-isang nagsipagtuklapan ang kaliskis nito, partikular sa bandang puso. Napatingin ito kay Gibo at kagad sumigaw na, Saksakin mo ng dalamong itak ang dibdib niya. Wala na itong depensa. Kaya siguradong makakalusot ang gamit mong itak. wika ni Amador. Dali-dali namang sinaksak ng binata ang sandata. Napasigaw ang elemento at kagad naman itong binitawan ni Amador. Tapos na ba ang laban, Amador? Oo, Gibo. Mamamatay ang nilalang na yan. At para masigurong tapos na, bakit hindi mo tagpasin ang ulo niya? Pag-uusap ng dalawa. Pinutol ni Gibo ang ulo ng nilalang. Ibinigay ang itak kay Amador. Walang dapat makaalam ng pangyayaring to. Siguradong pagkaaguluhan tayo. Lalo na ikaw, Amador. Alam kong naghahangad ka lang ng tahimik na buhay. Oo, Gibo. Tama ang sinasabi mo. Pero mamaya ka na magsaya. Dahil hindi pa dito natatapos ang laban natin. Maaaring ang tiktik na ito, alaga ng isa pang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Mas makapangyarihan? Kaysa sa kanya? Ano bang ibig mong sabihin, Amador? Bagaman may sariling pag-iisip ang mga tiktik, hindi sila nabubuhay ng hindi umaasa sa isang Panginoon. Kailangan nating hanapin kung sino yon. Dahil kung hindi, patuloy lang na mabubuhay ang isang to. Kahit ilang beses pa natin siyang patayin, patuloy lang siyang babalik. Paano naman natin gagawin yun, Amador? Wala akong maisip na paraan eh. Isang paraan lang para malaman, Gibo. Halika, samahan mo ko at may pupuntahan tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling lumabas ng gubat ang mga ito. Laking pagtataka ng binata dahil dinala siya ni Amador sa bahay ng kapitan. Teka, anong ginagawa natin dito sa bahay ni kapitan? Tanong ng binata. Si Kapitan ang makakapagturo sa atin kung sino ang totoong Panginoon ng tiktik na yon. Sigurado kung hindi siya magsisinungaling sa'yo. Tugon ni Amador. Kagad namang kumatok sa pinto ni Kapitan Enteng si Gibo. Laking gulat ng kapitan nang buksan ang pinto dahil nakatayo sa harapan niya si Gibo, kasama si Amador. O teka, anong ginagawa niyong dalawa dito? Madaling araw na. Tanong ng kapitan. May konting katanungan lang kami, Kap. Gusto ko sanang magsabi ka ng totoo, ha? Tugon ni Gibo. O sige. Ano ba yung itatanong mo? Maging tapat ka sana, kapitan, ha? Sino ang totoong Panginoon ng tiktik na napatay namin sa gubat? Tanong ng binata. Nagulat ang kapitan na takmang papasok na sana ng tahanan. Nang bigla naman itong hilahin palabas ni Gibo. Iniumang din ni Amador ang panas sa ulo ng kapitan. Sige na, aamin ako. Ako ang nagmamay-ari sa tektek na yon. Pero wag niyo sanang isipin na masama akong tao. Ginawa ko lang ang nararapat at ang akala kong tama. Wika ng kapitan. Ipaliwanag mo ng maayos, Kapitan. Sigaw ni Amador. At sa takot ng kapitan, napilitan itong aminin ang katotohanan. Ayon dito, mula siya sa lahi ng mga mangkukulam
At ang tiktik na nasa gubat, alaga ng yumaong ina. Iniwan ito ng matanda kasama ng bertud na ipinasa kay Kapitan Enteng. Ngunit ni minsan, hindi niya ginamit ang nilalang sa masamang intensyon. Gayunpaman, hindi nito mapigilan ang pagkagutom sa dugo ng alaga at marami na sa kanilang mga kababaryo ang napatay nito. Kaya para maiwasan ang kaguluhan at sa takot na baka kuyugin siya ng tao, inutusan ng kapitan ang alagang manatili sa kagubatan. Ni minsan hindi lumabas ng kakahuyan ang nilalang. Lahat ng nangahas na gambalain ang katahimikan, kagad na mamatay. Ang kamatayan na mag-ina mo, Amador. Hindi ko yung kagustuhan. Pero kasalanan ko. Dahil hindi ko nagawang pigilan ng tiktik. Patawarin mo sana ako. Pagmamakaawa ng kapitan. Maging ang pagkamatay ng kalalakihan sa tabi ng sapa. Alam din ito. Ngunit pinili niyang magkunwari upang maiwasan ang kaguluhan. Ang galing mo ring umarte, Kapitan Enteng no? Pero wala na ako magagawa. Dahil nangyari na eh. Pero hindi ko din alam kung mapapatawad ka pa ni Amador. Tugon ni Gibo. Ibinaba ni Amador ang hawak na pana at nagsalita. Kung sa kapatawaran lang, naibigay ko na yon. Matagal na panahon na. Pero ang masakit, ni minsan hindi mo ko kinausap tungkol sa nangyari. Gayong alam mo naman pala ang katotohanan. Wika ni Amador. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo, Amador. Kaya muli kong hihingiin ang kapatawaran at hayaan mo kong gawin ang nararapat para maitama ang lahat. Tugon naman ng kapitan. Hindi ako masamang tao, Kap. Gawin mo ang nararapat. At sana hindi na maulit ang nangyari sa aking mag-iina. Muling wika ni Amador. Matapos ay inaya nito si Gibo na umalis. Kinabukasan, laking gulat ng binata dahil napabalita. Nagbigti si Kapitan Enteng. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. Ngunit alam ni Amador na binagabag ito ng konsensya at pinili na lamang na wakasan ng lahat. Kasabay ng pagkamatay ng kapitan, ang katiyakang mamamatay kasama nito ang alaga. Oh, ngayong nakuha mo na ang inaasam mong hustisya, ano nang sunod na balak mo? Tanong ng binata. Hindi ko alam, Gibo. Siguro, magsisimula ng panibagong buhay sa malayo. Siya nga pala, maraming salamat sa tulong mo. Sige, mauuna na ako. Tugon ni Amador. Pinili nitong lisanin ang bayang yun. Nagpunta sa syudad. Matapos ay wala nang naging balita si Gibo tungkol sa kanya. Samantalang nadistino naman sa ibang lugar si Gibo dahil sa pagsusumbong ng mga estudyanteng sinaway niya sa kagubatan. Dahil din sa kakulangan ng patunay, hindi natanggal sa trabaho ang binata. Sa kasalukuyan, isa pa ding kawani ng DENR itong si Gibo. May sarili ng pamilya, namumuhay ng payapa sa sariling bayan. Bagaman maraming taon na ang nakalilipas, nanatiling sariwa sa isipan ng binata ang mga nangyari. Ikinikwento niya ito sa mga anak bilang bahagi ng alaala. Ni minsan ay hindi inisip ni Gibo na mararanasan niya ang ganong pangyayari. Ni sa hinagap, hindi inakala ng binatang mararanasan niya ang pangyayaring tanging sa mga kwento lamang narinig. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento.
Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.